Araw-araw, gumagawa ka ng mga bagay na itinuturing mong normal, ngunit hindi mo alam na ito pala ang unti-unting humihila sa iyo papunta sa impyerno. Ang mga kasalanang ito ay nakatago sa iyong pang-araw-araw na buhay, nakasanayan mo na at tinatanggap ng lipunan. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ay mga kasalanang nakasisira sa iyong kaluluwa. Isipin mo ito, habang nagbabasa ka ngayon, maaaring nakagawa ka na ng isa o higit pa sa mga nakatagong kasalanang ito kanina lang. Ang nakakatakot, hindi mo alam na ginagawa mo na pala ito. Walang pari, pastor, o kahit sino mang relihiyosong tao ang magsasabi nito sa iyo ng direkta. Bakit? Dahil ang mga kasalanang ito ay naging napakasanayan na sa ating lipunan na halos hindi na natin napapansin. Ngunit sa bawat araw na nagpapatuloy ka sa ganitong pamumuhay, mas lumalalim ang iyong yapak papunta sa landas ng kapahamakan. Ngayon, ihahayag ko ang uton na katagong kasalanan na maaring magdulot sa iyo ng walang hanggang parusa. Hindi ito ang mga tipikal na kasalanan na lagi mong naririnig. Ito ay mas malalim, mas nakatago, at posibleng mas mapanganib pa. Sa mundong puno ng kaguluhan at tukso, maraming mga kasalanan ang nakatagong nagpapahirap sa ating espiritu. Ang unang nakatagong kasalanan na tatalakayin natin ngayon ay ang kapalaluan o pagmamataas. Hindi lang simpleng kayabangan ang tinutukoy natin dito, kundi ang malalim na ugat ng pagiging makasarili na sumisira sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ang kapalaluan ay tinatawag na pinakapangunahing kasalanan dahil ito ang nagbubukas ng pintuan para sa lahat ng iba pang kasalanan. Natatandaan mo ba kung paano nagsimula ang kasalanan sa mundo? Hindi ba't sa kapalaluan ni Lucifer nang sinabi niya, "Itataas ko ang aking trono. Magiging katulad ako ng kataas-taasan?" Ganyan din tayo kung minsan. Gusto nating maging Diyos ng sarili nating buhay. Ang kapalaluan ay nagsusuot ng maraming maskara. Minsan nagmumukha itong kayabangan, tulad ng pagmamayabang sa iyong mga tagumpay, sasakyan, bahay, o kahit na sa iyong mga anak. Pero kadalasan, mas tuso ito. Nagtatago ito sa likod ng pagpapakatotoo lang o pagiging tapat habang sinasaktan mo ang damdamin ng iba. Nagtatago rin ito sa likod ng pamantayan mo na laging mas mataas kaysa sa ibang tao. Nakakaalarma na karamihan sa atin ay hindi nakakapansin kapag kinokontrol na tayo ng kapalaluan. Naalala ko ang isang lalaki na kilala sa kanyang katapatan. Palagi niyang sinasabi ang totoo sa mga tao kahit na nakakasakit. Ipinagmamalaki niya na siya ay isang taong walang pinapanigan at nagsasabi lang ng totoo. Pero ang totoo, ginamit niya ang katapatan bilang dahilan para ipakita ang kanyang pagmamataas at para hamakin ang iba. Ngunit ang Biblia ay malinaw. Ang Diyos ay kumakalaban sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Isipin mo, ang Diyos mismo ay kumakalaban sa mga mapagmataas. Hindi lang hindi niya gusto, kundi aktibong kinakalaban niya ito. Ang mas nakakatakot pa, ang kapalaluan ay tulad ng cancer na kumakalat nang hindi mo namamalayan. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay, tulad ng pakiramdam na mas mahusay ka kaysa sa iyong katrabaho o pagiging defensive kapag tinutuwid ka. Tapos, unti-unti, lumalaki ito hanggang sa kontrolado na nito ang buong pagkatao mo, pero may mas malalim na problema pa. Ang kapalaluan ay nagbubulag sa atin sa katotohanan ng ating sarili. Kapag mapagmataas tayo, hindi natin nakikita ang ating mga pagkukulang. Hindi natin nakikita na kailangan natin ng tagapagligtas. Iniisip natin na kaya nating iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga gawa, karunungan o kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na mas madaling pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang tao sa kaharian ng langit. Hindi dahil masama ang pera, kundi dahil ang kayamanan ay kadalasang nagdudulot ng kapalaluan at pagtitiwala sa sarili sa halip na sa Diyos. Napakaraming mga taong relihiyoso ang mapupunta sa impyerno dahil sa kapalaluan. Naalala mo ba ang Pariseo sa talinghaga ni Jesus? Nagpasalamat siya sa Diyos dahil hindi siya tulad ng ibang tao. Hindi siya tulad ng maniningil ng buwis na nagdarasal sa tabi niya. Ang problema ay hindi niya nakita
na mas malayo siya sa Diyos kaysa sa maniningil ng buwis na umaamin sa kanyang mga kasalanan. Ang kapalaluan din ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Mahirap tanggapin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Mahirap aminin na ikaw ay makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Ang kapalaluan ay nagpapatigil sa atin na lumuhod at umiyak sa harap ng Diyos. Sa ating lipunan ngayon, ang kapalaluan ay hindi lang tinatanggap, ito ay ipinagmamalaki. Ipakita mo kung sino ka. Huwag kang magpakumbaba. Ipaglaban mo ang iyong karapatan. Pero habang pinapakinggan natin ang mga mensaheng ito, unti-unti tayong lumalayo sa landas ng kaligtasan. Ang katotohanan ay ito, ang kapalaluan ang unang hakbang patungo sa impyerno. Ito ang kasalanang nagbubulag sa atin sa ating pangangailangan ng Diyos. Ito ang kasalanang nagpapatigil sa atin na humingi ng kapatawaran. Ito ang kasalanang nagpapahiwalay sa atin sa ating manlilikha. Kaya ano ang solusyon? Ang pagpapakumbaba. Hindi ang huwad na pagpapakumbaba na ginagamit lang para purihin ka ng iba, kundi ang tunay na pagpapakumbaba na nagmumula sa pag-unawa sa iyong tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Ang pagpapakumbabang nagsasabi, Diyos ko, maawa ka sa akin isang makasalanan. Ang unang hakbang sa paglalakbay patungo sa langit ay ang pag-amin na hindi mo kayang makarating doon sa iyong sarili. Kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo ng biyaya ng Diyos, at ang biyayang iyon ay ibinibigay lamang sa mga mapagpakumbaba. Sa susunod na bahagi ng ating serye, tatalakayin natin ang ikalawang nakatagong kasalanan, ang inggit. Isang kasalanang kadalasang nagtatago sa likod ng mga ngiti at papuri, pero pumapatay sa ating kaluluwa mula sa loob. Pero bago natin talakayin iyon, suriin mo muna ang iyong puso. May kapalaluan ba doon na kailangan mong harapin? May mga bahagi ba ng iyong buhay kung saan hindi ka nagpapasakop sa Diyos? May mga tao ba na tinitingnan mo ng may paghamak? Tandaan, ang kapalaluan ay hindi lang isang maling gawi. Ito ay isang kasalanang nagbubukas ng pintuan patungo sa impyerno. Harapin mo ito ngayon habang may pagkakataon pa. Isa sa pinakamapanganib na kasalanan, ngunit kadalasan ay hindi napapansin, ay ang kapalaluan. Hindi lamang ito simpleng pagiging mayabang, ito ay isang malalim na sakit ng kaluluwa na unti-unting lumalason sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ang kapalaluan ay nagsisimula sa simpleng pag-iisip. Mas magaling ako kaysa sa iba. Napakadaling mahulog sa bitag na ito. Lalo na sa mundo ngayon, kung saan lagi tayong hinihikayat na ipagmalaki ang ating mga nagawa, ang ating mga talento, at ang ating mga tagumpay. Subalit ang tunay na panganib ay kapag nagsimula tayong maniwala na ang lahat ng ating tagumpay ay dahil lamang sa ating sariling kakayahan, na wala tayong utang na loob kaninuman, lalo na sa Diyos. Naalala ko ang isang lalaki na nakilala ko noon, si Mang Roberto, isang matagumpay na negosyante sa aming lugar. Mula sa pagiging isang simpleng tindero, umabot siya sa punto na may-ari na siya ng 5 malalaking tindahan. Maganda ang kanyang intensyon noong una. Gusto niyang itaguyod ang kanyang pamilya. Subalit habang lumalaki ang kanyang negosyo, ganoon din ang kanyang ego. Nagsimula siyang tingnan ang mga dating kaibigan bilang mga mas mababa sa kanya. Hindi na siya nagsisimba dahil sa pakiramdam niya ay hindi niya kailangan ng Diyos para magtagumpay. Ang dating mapagkumbabang tao ay naging mapagmataas at mapanghusga. Ngunit hindi natin nakikita ang panganib ng kapalaluan hanggang huli na. Ito ay parang isang sakit na walang sintomas hanggang sa malala na. Sa katunayan, ang kapalaluan ay tinatawag na puno ng lahat ng kasalanan dahil ito ang nagbubukas ng pintuan para sa iba pang mga kasalanan. Kapag mayroong kapalaluan, hindi tayo makikinig sa payo ng iba. Iniisip natin na alam natin ang lahat. Hindi tayo hihingi ng tulong o magtatanong kahit na naliligaw na tayo ng landas. Iniisip natin na tayo ay perpekto at walang pagkukulang. Higit sa lahat, ang kapalaluan ay naglalagay ng pader sa pagitan natin at ng Diyos. Natatandaan ba ninyo ang kwento sa Biblia tungkol sa Fariseo at maniningil ng buwis?
Ang Fariseo ay nagpasalamat sa Diyos dahil hindi siya katulad ng iba, isang malinaw na halimbawa ng kapalaluan. Samantalang ang maniningil ng buwis, na kilala bilang makasalanan, ay humihingi ng kapatawaran mula sa Diyos ng buong kababaang loob. Sino ang umuwing pinatawad? Hindi ang mapagmalaki na Fariseo. Ang kapalaluan ay nagdudulot din ng pagkasira ng ating relasyon sa ibang tao. Kapag lagi tayong naghahanap ng papuri at pagkilala, kapag lagi nating iniisip na tayo ay dapat na nasa sentro ng atensyon, kapag hindi natin kayang tanggapin na maaring mas mahusay ang iba sa atin, doon nagsisimula ang pagkasira ng mga relasyon. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang nahuhulog sa bitag ng kapalaluan nang hindi namamalayan. Maaring iniisip mo na hindi ka mapagmataas dahil hindi ka nagyayabang o nagmamalaki sa harap ng iba. Ngunit ang kapalaluan ay hindi lamang tungkol sa panlabas na pagpapakita. Ito ay tungkol din sa kung ano ang nasa iyong puso at isipan. Kaya paano natin malalaman kung may kapalaluan tayo? Narito ang ilang mga palatandaan. Mahirap ka bang tanggapin ang kritisismo? Lagi ka bang naghahanap ng papuri? Nahihirapan ka bang magpasalamat sa iba? Iniisip mo ba na lagi kang tama at ang iba ay mali? Kung oo, ang sagot mo sa mga tanong na ito, maaaring may problema ka sa kapalaluan. Ang magandang balita ay may paraan para labanan ang kapalaluan. Una, kilalanin mo na lahat ng iyong talento, kakayahan at tagumpay ay regalo mula sa Diyos. Pangalawa, magsanay ka ng pagpapakumbaba sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa iyo, kahit sa maliliit na bagay. Pangatlo, humingi ka ng paumanhin kapag nagkakamali ka at tanggapin mo na hindi ka perpekto. Tandaan, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang tingin mo sa iyong sarili, kundi sa kung gaano ka nagmamahal at naglilingkod sa iba. Ang pinakadakilang halimbawa nito ay si Jesus mismo, na kahit na Diyos ay nagpakumbaba at naglingkod sa iba. Ang kapalaluan ay isang mapanganib na kasalanan dahil ito ay nagbubulag sa atin sa ating sariling kahinaan at sa ating pangangailangan sa Diyos. Ito ay unti-unting lumalason sa ating kaluluwa hanggang sa mawala na ang ating kakayahang makita ang katotohanan. Kaya mag-ingat ka, kaibigan. Ang daan patungo sa impyerno ay madalas na nagsisimula sa isang simpleng hakbang ng kapalaluan. Ang ikatlong nakatagong kasalanan na maaaring hindi mo napapansin pero unti-unti kang inaakay sa impyerno ay ang kapalaluan at kayabangan. Ito ang tinatawag na pride sa Ingles at ito ang kasalanang pinakamalapit sa ating mga puso. Hindi mo ba napansin kung paano natin madalas itinuturing ang ating sarili na mas mataas kaysa sa iba? Maaaring hindi ito halata sa ating mga salita, pero madalas nasa ating mga kilos at desisyon ito. Ang kapalaluan ay nagsisimula sa maliit na bagay, sa pakiramdam na mas magaling ka kaysa sa iyong katrabaho, sa paniniwala na mas may alam ka kaysa sa iyong boss, o sa paghamak sa mga taong hindi kasing edukado mo. Sa mundo ngayon, lalo na sa social media, ang kapalaluan ay tinatangkilik at hinahangaan pa. Nakakakuha tayo ng likes at followers kapag ipinapakita natin ang ating mga tagumpay, ang ating mga material na bagay, at ang ating mga nakamit sa buhay. Pero hindi natin napapansin na habang lumalaki ang ating ego, lumalayo tayo sa Diyos at sa tunay na kahulugan ng ating buhay. May isang lalaki na dating CEO ng isang malaking kumpanya. Siya ay respetado, mayaman, at makapangyarihan. Lahat ng tao ay nagbibigay-pugay sa kanya. Pero sa kanyang pagmamalaki, unti-unti niyang itinulak palayo ang lahat ng taong nagmamahal sa kanya, ang kanyang asawa, mga anak, at mga tunay na kaibigan. Naniniwala siyang kaya niyang gawin ang lahat mag-isa. Hanggang sa isang araw, nawalan siya ng trabaho dahil sa isang malaking pagkakamali na hindi niya inamin. Sa loob ng ilang buwan, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan at natuklasan niya na wala na siyang matakbuhan. Ang kanyang kapalaluan ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ito ang katotohanan na hindi natin gustong harapin. Ang kapalaluan ay nagbubulag sa atin sa ating mga pagkukulang at kahinaan. Kapag tayo ay mapagmataas,
hindi natin nakikita ang ating pangangailangan sa Diyos at sa iba. Naniniwala tayong kaya nating gawin ang lahat mag-isa at ito ang unang hakbang patungo sa ating pagbagsak. Ayon sa Biblia, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Hindi ito banta, kundi babala. Kapag tayo ay puno ng kapalaluan, hindi natin nakikita ang mga panganib na nakapaligid sa atin at madalas tayong gumagawa ng mga desisyon na nakakasakit sa atin at sa iba. Pero paano mo malalaman kung ikaw ay nagkakasala ng kapalaluan? Una, suriin mo ang iyong reaksyon kapag may nagkritika sa iyo. Nagiging defensive ka ba agad? Nahihirapan ka bang tanggapin ang iyong mga pagkakamali? Kung oo, maaaring ito ay palatandaan ng kapalaluan. Pangalawa, tingnan mo kung paano mo tinatrato ang mga taong hindi makakatulong sa iyo o wala kang mapapala. Magkaiba ba ang iyong pakikitungo sa CEO ng kumpanya kumpara sa janitor? Kung gayon, maaaring may problema ka sa kapalaluan. Pangatlo, suriin mo kung gaano ka kadalas nagsasalita tungkol sa iyong sarili, sa iyong mga tagumpay, at sa iyong mga ari-arian. Ang taong puno ng kapalaluan ay madalas na ang pangunahing paksa ng kanyang mga kwento ay ang kanyang sarili. Ngayon, maaring iniisip mo, hindi naman masama ang maging confident, di ba? Tama ka. May malaking pagkakaiba, ang confidence at kapalaluan. Ang confidence ay nakabase sa pagkilala sa iyong mga kakayahan habang kinikilala mo rin ang iyong mga limitasyon. Ang kapalaluan, sa kabilang banda, ay nakabase sa pagmamalaki at paghamak sa iba. Ang confidence ay nagsasabi, kaya ko ito dahil sa aking mga kakayahan at sa tulong ng iba. Ang kapalaluan naman ay nagsasabi, kaya ko ito dahil mas magaling ako kaysa sa iba. Isa pang mapanganib na aspeto ng kapalaluan ay ang spiritual pride o espiritual na pagmamalaki. Ito ay nangyayari kapag naniniwala tayo na tayo ay mas mabuti, mas banal, o mas malapit sa Diyos kaysa sa iba. Nakikita natin ito sa mga taong palaging nagpapakita ng kanilang mga mabubuting gawa, sa mga nagmamalaki tungkol sa kanilang kaalaman sa Biblia o sa mga humahatol sa iba dahil sa kanilang mga kasalanan habang hindi nila nakikita ang kanila. Sa katunayan, ang espiritual na pagmamamalaki ay maaring ang pinakamapanganib na uri ng kapalaluan dahil ito ay nagdadala sa atin sa maling paniniwala na tayo ay ligtas na mula sa kasalanan na hindi na natin kailangan ang biyaya ng Diyos at na tayo ay mas mabuti kaysa sa mga makasalanan sa paligid natin. Tandaan mo, kahit ang pinakamabuting tao sa mundo ay makasalanan pa rin sa harap ng Diyos. Walang sino man ang may karapatang magmalaki, pero may pag-asa pa rin. Ang solusyon sa kapalaluan ay kababaang loob. Ito ay hindi nangangahulugang itakwil mo ang iyong mga talento at kakayahan. Sa halip, ito ay nangangahulugang kilalanin mo na ang lahat ng mayroon ka, ang iyong talino, kakayahan, kayamanan, at mga oportunidad ay mga regalo mula sa Diyos at hindi mo nakamit mag-isa. Ang kababaang loob ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang ating mga pagkakamali, humingi ng tawad, at matuto mula sa iba. Ito ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa pagkabilanggo ng ating ego. Sa isang mundo na nagpapataas ng sarili, ang pagiging mapagkumbaba ay isang radikal na pagpili. Pero ito ang daan patungo sa tunay na kalayaan at kapayapaan. Kaya sa susunod na makita mo ang iyong sarili na nagmamalaki o naghahambing sa iba, huminto ka. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba talaga ang mahalaga? Ang pagkilala ng iba o ang pagiging tapat sa aking sarili at sa Diyos? Tandaan mo, ang kapalaluan ay maaring magbigay sa iyo ng sandaling kasiyahan, pero ito rin ang maaring magdala sa iyo sa walang hanggang paghihirap. Piliin mo ang kababaang loob at makikita mo ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Alam mo ba na ang pagmamalaki ay hindi lamang tungkol sa pagiging mayabang? Ito ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa iniisip mo. Sa kulturang Pilipino, madalas nating pinapalampas ang mga maliliit na kilos ng pagmamalaki dahil nakasanayan na natin. Ngunit tandaan, ang kasalanang ito ang naging dahilan ng pagbagsak ni Lucifer, ang dating pinakamataas na anghel. Kapag pinag-uusapan natin ang pagiging mapagmataas, hindi ito simpleng pagpapakita ng iyong mga tagumpay
o pagkakaroon ng kumpiyansa. Hindi. Ito ay ang malalim na paniniwala na mas mataas ka sa iba, na ang iyong mga opinyon, iyong mga desisyon, at iyong mga pananaw ay palaging tama at hindi maaring questionin. Tingnan natin si Ramon, isang manager sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Sa labas, siya ay tila isang mahusay na pinuno, desidido, matalino, at produktibo. Ngunit sa loob ng kanyang team, iba ang kwento. Hindi siya kailanman nakikinig sa mga ideya ng iba, palaging iniisip na ang kanyang solusyon lang ang tama. Kapag may nagkakamali, agad niyang itinuturo ang kanilang pagkukulang sa harap ng lahat. Ngunit kapag siya ang nagkakamali, walang pag-amin, walang paghingi ng tawad. Ito ang tunay na mukha ng pagmamalaki, ang kawalan ng kakayahang tanggapin ang sariling kahinaan at ang patuloy na paghamak sa iba. Ngunit bakit ito mapanganib para sa ating kaluluwa? Una, ang pagmamalaki ay nagiging hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Kapag naniniwala tayo na tayo ang sentro ng mundo, hindi natin nakikita ang pangangailangan sa banal na gabay. Nagiging sarili nating Diyos tayo. Ikalawa, sinisira nito ang ating mga relasyon. Sino ang gustong makasama ang taong palaging tama at hindi kailanman nagkakamali? Ang pagmamalaki ay nagdudulot ng kalungkutan at pagkakahiwalay. May isang matandang kwento tungkol sa isang mayamang negosyante na nagtayo ng pinakamalaking gusali sa kanyang bayan. Sa tuktok nito, naglagay siya ng malaking billboard na nagsasabing, "Gawa ni Juan de la Cruz, ang pinakamahusay na arkitekto sa bansa." Isang gabi, nagkaroon ng malakas na bagyo at bumagsak ang gusali na ikinamatay ng maraming tao. Sa halip na tanggapin ang kanyang pagkakamali sa disenyo, sinisi niya ang mga manggagawa, ang mga materyales, at maging ang klima. Hindi niya kailanman tinanggap ang kanyang responsibilidad. Ilang taon ang lumipas, namatay siya ng nag-iisa, kinamumuhian ng komunidad. Ito ang landas na tinatahak ng mapagmalaki. Isang landas patungo sa pagkawasak at pagkakahiwalay. Ngunit paano natin makikilala ang pagmamalaki sa ating sarili? Narito ang ilang palatandaan. Nahihirapan kang tanggapin ang kritisismo kahit na ito ay konstruktibo. Palagi kang naghahangad ng pagkilala at papuri. Mahirap para sa iyo na sabihing, "Nagkamali ako" o "patawad." Nakakaramdam ka ng inggit kapag ang iba ay nagtatagumpay. Madalas mong iniisip na mas mahusay ka kaysa sa karamihan ng tao sa paligid mo. Kung napapansin mo ang mga palatandaang ito sa iyong sarili, oras na para sa malalim na pagsusuri ng konsensya. Pero sandali, baka iniisip mo, hindi naman ako ganyan kasama. Hindi ko naman inaapi ang iba o nagmamalaki ng hayagan. Ngunit dito pumapasok ang pinakamatinding uri ng pagmamalaki, ang pagmamalaki na nakabalot sa kunwaring pagpapakumbaba. Isipin mo ang taong palaging nagsasabing, "Ako? Hindi ako magaling dyan." Habang inaasahan ang iba na kontrahin sila at purihin palalo. O ang taong naglilingkod sa iba ngunit palaging sinisiguro na makikita at papupurihin ang kanilang mga gawa. Ito ang tinatawag na humble brag, isang mastuso at mapanlinlang na anyo ng pagmamalaki. Sa ating kultura, madalas nating pinapalampas ito dahil sa ating pagpapahalaga sa hiya at pakikisama. Ngunit sa mata ng Diyos, pareho lang ito sa lantarang pagmamalaki. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Ilang beses kong inisip na mas matalino ako kaysa sa aking asawa. Ilang beses kong hinusgahan ang aking kapitbahay dahil sa kanyang mga desisyon sa buhay. Ilang beses kong iniisip na mas deserving ako ng promotion kaysa sa aking kasamahan. Ang mga simpleng pag-iisip na ito ay mga binhi ng pagmamalaki na kung hindi mapipigilan ay lalago at kakainin ang iyong kaluluwa. Ngunit may pag-asa pa rin. Ang unang hakbang sa paglaban sa pagmamalaki ay ang pagkilala nito. Kapag nahuli mo ang iyong sarili na nagmamalaki, huminto ka. Maglaan ng oras para kilalanin ang iyong mga limitasyon at kahinaan. Tandaan na ang bawat talento, kakayahan, at oportunidad na mayroon ka ay regalo, hindi karapatan. Pangalawa, magsanay ng tunay na pagpapakumbaba. Hindi ito nangangahulugang ibaba ang iyong sarili o tanggapin ang pang-aabuso.
Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pagtanggap sa katotohanan na ikaw ay may mga kalakasan at kahinaan tulad ng lahat ng tao. Pangatlo, humingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga taong nasaktan mo dahil sa iyong pagmamalaki at maging sa iyong sarili. Mayroon akong kaibigan, si Miguel, isang respetadong propesor sa unibersidad. Sa loob ng maraming taon, kilala siya bilang isang mahigpit at mapanghusgang guro. Walang estudyante ang gustong mapunta sa kanyang klase. Ngunit isang araw nagkaroon siya ng malalim na pagbabago ng puso matapos ang isang seryosong karamdaman. Naunawaan niya kung gaano siya naging mapagmataas at kung paano niya ginamit ang kanyang katalinuhan para ibagsak ang iba. Nagpasya siyang magbago. Sa susunod na semester, nagulat ang lahat nang humarap siya sa kanyang klase at humingi ng tawad sa kanyang dating pag-uugali. Sinimulan niyang makinig sa kanyang mga estudyante, natuto mula sa kanila at tinanggap na hindi siya perpekto. Sa loob ng ilang taon, siya ay naging isa sa pinakaminamahal na guro sa campus, hindi dahil bumaba ang kanyang pamantayan, kundi dahil natuto siyang tratuhin ang iba ng may dignidad at respeto. Ito ang kapangyarihan ng paglaban sa pagmamalaki. Hindi lamang iniligtas nito ang kanyang kaluluwa, kundi ginawa rin siyang mas epektibong guro at mas mabuting tao. Tandaan, ang pagmamalaki ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang sinasabi o ginagawa mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang iniisip mo, kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili kumpara sa iba, at kung gaano mo kataas inilalagay ang iyong sarili sa iyong puso. Sa bawat araw, hinahamon tayo na piliin, pagmamalaki o pagpapakumbaba. Ang landas ng pagmamalaki ay maaaring mukhang nakakaakit sa simula. Nakakaramdam tayo ng kapangyarihan, kontrol at kahalagahan. Ngunit sa huli, ito ay humahantong sa kalungkutan, pagkakahiwalay at espiritual na kamatayan. Sa kabilang banda, ang landas ng pagpapakumbaba ay maaring mukhang mahirap at nakakababa sa simula. Ngunit sa huli, ito ay humahantong sa tunay na kapayapaan, malalim na koneksyon sa iba, at buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kaya sa susunod na mararamdaman mo ang tukso ng pagmamalaki, kapag gusto mong ipagmalaki ang iyong tagumpay, kapag gusto mong ibagsak ang isang kaaway, kapag gusto mong patunayan na ikaw ang tama, huminto ka, huminga ng malalim, at tanungin ang iyong sarili, ano ang mas mahalaga sa akin, ang maging tama o ang maging mabuti? Ngayon, ating pag-usapan ang isa sa mga pinakamapanganib na kasalanan na madalas hindi napapansin, ang pagmamataas o pagmamalaki. Ito ang kasalanan na nagpabagsak kay Lucifer mula sa langit, at ito rin ang maaaring magdala sa iyo sa impyerno nang hindi mo namamalayan. Ang pagmamataas ay hindi lang simpleng pagiging mayabang o pagpapakita ng iyong mga tagumpay. Ito ay mas malalim pa riyan. Ito ang paniniwala sa iyong sarili na ikaw ay mas mataas, mas mahusay o mas mahalaga kaysa sa ibang tao o mas masahol pa kaysa sa Diyos mismo. Isipin mo ito, bawat pagkakataon na iniisip mong mas alam mo ang lahat kaysa sa iba, na ang iyong opinyon ay palaging tama o na hindi mo kailangan ng tulong mula sa iba. Iyan ang pagmamataas na kumakatok sa iyong puso. Sa ating lipunan ngayon, lalo na sa mundo ng social media, ang pagmamataas ay hindi lamang tinatanggap kundi ipinagdiriwang pa. Self-made, independent, boss mentality. Lahat ng mga salitang ito ay maaaring maganda pakinggan, pero kadalasan ay nagtatago ng mapanganib na pagmamataas. Kapag nagsimula kang maniwala na ang lahat ng iyong tagumpay ay dahil lamang sa iyong sariling kakayahan, doon nagsisimula ang pagbagsak. Alam mo ba na ayon sa mga sinaunang aral, ang pagmamataas ay itinuturing na pinakaina ng lahat ng kasalanan? Hindi ito aksidente. Kapag nagsimula ang pagmamataas sa iyong puso, ito ay nagbubukas ng pintuan para sa marami pang ibang kasalanan. Kapag masyado kang naniniwala sa iyong sariling kakayahan, madali mong makakalimutan na ikaw ay tao lamang. May limitasyon, may pagkakamali, at nangangailangan ng gabay. May isang lalaking kilala ko, tawagan natin siyang Ramon. Si Ramon ay isang matagumpay na negosyante.
Nagsimula siya mula sa wala at nabuo niya ang isang kumpanya na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa simula, mapagpasalamat siya sa lahat ng tulong na natanggap niya, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa mga taong naniwala sa kanya. Pero habang lumalaki ang kanyang negosyo, unti-unti ring lumalaki ang kanyang pagmamataas. Nagsimula siyang isipin na lahat ng kanyang tagumpay ay dahil sa kanya lamang. Naging mapanghusga siya sa mga taong hindi kasing tagumpay niya. Tamad lang sila, madalas niyang sabihin. Kung ako nga nakaahon mula sa kahirapan, bakit hindi nila magawa? Nakalimutan niyang hindi lahat ay may parehong pagkakataon, parehong suporta, o parehong kalagayan sa buhay. Ang kanyang pagmamataas ay nagsimulang makaapekto sa kanyang relasyon sa pamilya, sa mga kaibigan, at kahit sa kanyang negosyo. Hindi na siya nakikinig sa payo ng iba. Naniniwala siyang palagi siyang tama. At sa huli, ito ang nagdala sa kanyang pagbagsak. Ngunit ang pinakamapanganib na aspeto ng pagmamataas ay kung paano ito nakakaapekto sa iyong relasyon sa Diyos. Kapag naniniwala ka na ikaw ay sapat na wala kang pangangailangan sa Diyos, o na mas alam mo ang tama kaysa sa Kanya, iyan ang tunay na pagmamataas na maaaring humantong sa iyong kapahamakan. Isipin mo ito, ang buong konsepto ng kaligtasan ay nakasalalay sa pagkilala na ikaw ay makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Kapag ang pagmamataas ay pumipigil sa iyo na makita ito, ikaw ay nasa tunay na panganib. Ang nakakatakot sa pagmamataas ay kung gaano ito kadaling itago sa ating sarili. Madalas, ang mga taong pinakamayabang ay sila ring mga taong naniniwala na sila ay mapagpakumbaba. Kaya paano mo malalaman kung ikaw ay nagmamataas? Una, pansinin kung paano ka tumutugon sa kritisismo. Kapag may nagsabi sa iyo ng isang bagay na maaring mapabuti sa iyo, ano ang iyong unang reaksyon? Kung ito ay pagtatanggol, pagalit, o pagtanggi, maaring may pagmamataas na nagtatago sa iyong puso. Pangalawa, suriin kung paano mo tinitingnan ang iba. Kapag nakakakita ka ng taong nagkakamali o nagkasala, ano ang iyong nararamdaman? Kung ito ay paghamak o pagtataka kung bakit hindi nila magawang maging tulad mo, iyan ay tanda ng pagmamataas. Pangatlo, tanungin ang iyong sarili kung gaano ka kadalas nagpapasalamat. Ang tunay na pagpapakumbaba ay nagmumula sa pagkilala na lahat ng mayroon tayo, mula sa ating mga talento hanggang sa ating mga pagkakataon, ay mga regalo na hindi natin ganap na pinaghirapan. Maaaring iniisip mo ngayon, hindi naman ako ganyan kamayabang. Alam ko naman ang aking mga limitasyon. Pero tandaan, ang pagmamataas ay madalas na nakasuot ng maskara ng kahinahunan. Maaring iniisip mo na ikaw ay realistiko lang tungkol sa iyong mga kakayahan, pero sa likod nito ay maaring may nakatagong pagmamataas. Isa sa mga pinakamalakas na halimbawa ng pagmamataas sa ating panahon ay ang tinatawag na intellectual pride o pagmamataas sa talino. Ito ang paniniwala na dahil may natapos kang pag-aaral, dahil marami kang nabasa, o dahil matalino ka, ay hindi mo na kailangan ng gabay mula sa sinumang autoridad, kahit na mula sa Diyos. Nakikita natin ito sa maraming tao ngayon na nagsasabing sila ay spiritual but not religious. Sa esensya, ang sinasabi nila ay gusto ko ng Diyos pero sa aking sariling mga kondisyon. Ito ay pagmamataas na nakabalot sa espiritualidad. Ang pagmamataas ay hindi lamang nakakaapekto sa ating relasyon sa Diyos. Ito rin ay nakasisira ng ating relasyon sa iba. Isipin mo ang mga pamilyang nasira dahil sa pagmamataas ng isang miyembro na ayaw umamin sa kanyang pagkakamali. O ang mga pagkakaibigan na nawala dahil ang isa ay masyadong mayabang para humingi ng tawad. Ang solusyon sa pagmamataas ay simple ngunit mahirap gawin: pagpapakumbaba. Hindi ito nangangahulugan ng pagpapababa sa iyong sarili o pagtanggi sa iyong mga talento. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pagkilala sa katotohanan na ikaw ay may mga kalakasan at kahinaan, na ikaw ay nangangailangan ng iba, at higit sa lahat na ikaw ay nangangailangan ng Diyos. Paano ba magsimulang labanan ang pagmamataas? Narito ang ilang praktikal na hakbang. Una,
Magsimula sa panalangin. Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang mga lugar sa iyong buhay kung saan nagtatago ang pagmamataas. Ito ay maaaring hindi komportable, pero ito ay kinakailangan. Pangalawa, hangarin ang pananagutan. Maghanap ng mga taong makapagsasabi sa iyo ng katotohanan kahit masakit ito. Pakinggan sila kapag nagsasalita sila. Pangatlo, magsanay na magpasalamat. Kapag nagsimula kang kilalanin na ang lahat ng mayroon ka ay regalo, hindi lamang resulta ng iyong sariling pagsisikap, nagsisimula kang makita ang mundo sa tamang perspektibo. Pang-apat, matutong maglingkod sa iba. Walang mas mabisang gamot sa pagmamataas kaysa sa paglilingkod sa mga taong hindi kayang magbigay sa iyo ng anuman bilang kapalit. Tandaan, ang pagmamataas ay hindi lamang tungkol sa pagiging mayabang o mapagmalaki. Ito ay tungkol sa paglalagay sa iyong sarili sa sentro ng iyong mundo sa halip na ilagay ang Diyos doon. At kapag ikaw ang nasa sentro, ikaw ay nasa maling lugar. Ang hindi napapansing pagmamataas ay maaaring maging isa sa mga pinakamapanganib na kasalanan dahil ito ay nagbibigay daan sa lahat ng iba pang kasalanan. Ito ay nagbubulag sa atin sa ating pangangailangan ng kaligtasan at nagpapatibay sa atin laban sa biyaya ng Diyos. Kaya ngayon, habang iniisip mo ang mga nakatagong kasalanan na maaaring humantong sa iyo sa impyerno, tanungin mo ang iyong sarili, mayroon bang pagmamataas na nagtatago sa aking puso? Ang iyong kaluluwa ay maaaring nakasalalay sa iyong sagot. Hindi natin napapansin, pero ang pagkainggit ay tulad ng isang kamandag na unti-unting lumalason sa ating kaluluwa. Isipin mo ito. Ilang beses ka na bang sumilip sa Instagram ng iyong kaibigan at nakaramdam ng kirot sa iyong dibdib habang nakikita mo ang kanilang bagong kotse, ang kanilang perpektong relasyon, o ang kanilang magarbong bakasyon? Ang sakit na iyon, ang pakiramdam na parang may humihila sa iyong sikmura, iyan ang pagkainggit. Pero huwag mong isipin na simpleng emosyon lamang ito. Ang pagkainggit ay isa sa mga pinakamapanganib na kasalanan dahil ito ay nagtatago sa likod ng mga rasyonal na dahilan. Deserve ko rin naman iyan. Hindi naman talaga siya karapat-dapat dyan, o swerte lang siya. Pamilyar ba ang mga linyang ito? Ito ang paraan natin para gawing katanggap-tanggap ang ating pagkainggit. Sa katotohanan, ang pagkainggit ay isang direktang pagtanggi sa karunungan ng Diyos. Kapag naiinggit tayo, sinasabi natin sa Kanya, mali ang pagkakabigay mo ng mga biyaya. Ako dapat ang nakatanggap niyan. Mapanganib na teritoryo ito para sa ating kaluluwa. May nakausap akong isang lalaki, si Carlos, 45 taong gulang, isang manager sa isang kumpanya. Matagumpay siya sa maraming aspeto ng kanyang buhay, pero lagi siyang kinakain ng pagkainggit sa kanyang kasamahan na mas mabilis ang pag-asenso sa trabaho. Alam mo, hindi naman siya ganoon kagaling, sabi niya sa akin. Magaling lang siyang makisama sa mga boss. Pero sa likod ng mga salitang iyon, nakita ko kung paano unti-unting sinisira ng pagkainggit ang kanyang kapayapaan, ang kanyang relasyon sa ibang tao, at higit sa lahat, ang kanyang relasyon sa Diyos. Alam mo ba na ang pagkainggit ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong espiritual na kalusugan, kundi pati na rin sa iyong pisikal na kalusugan? Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong madalas makaranas ng pagkainggit ay may mas mataas na antas ng stress hormones, mas mahina ang immune system, at mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng depression. Literal na pinapatay tayo ng ating pagkainggit. Ngunit ang pinakamapanganib na aspeto ng pagkainggit ay kung paano ito nagiging gateway para sa iba pang mga kasalanan. Ang pagkainggit ay nagdudulot ng galit, paninirang puri, at minsan, kahit karahasan. Natatandaan mo ba ang kwento ni Cain at Abel? Ang unang pagpatay sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nangyari dahil sa pagkainggit. Kaya paano natin lalabanan ang ganitong nakatagong kasalanan? Una, kailangan nating aminin na ito'y nasa atin. Hindi ito madali, lalo na para sa mga lalaki na kadalasang hirap aminin ang ganitong uri ng emosyon. Ngunit ang pag-amin ay ang unang hakbang tungo sa paggaling. Pangalawa, kailangan nating baguhin ang ating pananaw. Sa halip na makita ang tagumpay ng iba bilang isang bagay na kinuha mula sa atin, tingnan natin ito bilang isang patunay na posible rin ito para sa atin. Ang tagumpay ng iba
ay hindi nagpapahiwatig ng ating kabiguan. Pangatlo, kailangan nating magsanay ng pasasalamat. Kapag nagsimula tayong magpasalamat para sa mga biyayang mayroon tayo, mas mahirap makaramdam ng pagkainggit sa mga biyayang mayroon ng iba. Pero may mas malalim pang problema na kadalasang nakatago sa likod ng pagkainggit, ang pagkainsikuro. Maraming kalalakihan ang nahihirapang harapin ang kanilang mga insecurity dahil tinuruan tayong maging matatag at malakas. Ngunit ang katotohanan ay lahat tayo ay may mga bahagi ng ating pagkatao na hindi tayo sigurado, na kinatatakutan natin o na ikinahihiya natin. Ang pagkainsikuro ay nagiging lupa kung saan lumalago ang pagkainggit. Kapag hindi tayo sigurado sa ating sarili, mas madali tayong matukso na ikumpara ang ating sarili sa iba at makaramdam ng pagkainggit sa kanilang mga tagumpay. Kaya ano ang solusyon? Kailangan nating harapin ang ating mga pagkainsikuro ng may katapangan at katotohanan. Kailangan nating tanggapin na hindi tayo perpekto at iyon ay okay lang. Ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa ating mga nagawa o sa kung ano ang mayroon tayo kumpara sa iba. Sa halip, ang ating tunay na halaga ay nakaugat sa kung sino tayo sa mata ng Diyos, Kanyang mga anak, nilikha ayon sa Kanyang larawan at minamahal ng walang kondisyon. Kapag nagsimula tayong tingnan ang ating sarili sa ganitong paraan, mawawala ang kapangyarihan ng pagkainggit sa ating buhay. Tandaan, ang pagkainggit ay hindi lamang tungkol sa pagnanais ng kung ano ang mayroon ang iba. Ito ay tungkol sa hindi pagtanggap ng kung ano ang ibinigay sa atin. Ito ay isang uri ng espiritual na pagre-rebelde, isang pagtanggi sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Kaya sa susunod na makadama ka ng pagkainggit, huminto ka muna. Kilalanin ang emosyon. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang sinasabi nito tungkol sa aking relasyon sa Diyos? Ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano ko tinitingnan ang aking sarili? At pagkatapos, piliin mong tanggapin ang biyayang ibinigay sa iyo, pasalamatan ang mga biyayang ibinigay sa iba, at magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Dahil sa huli, ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagkakaroon ng lahat ng bagay na mayroon ang iba. Ito ay matatagpuan sa pagkakaroon ng kapayapaan sa kung ano ang mayroon ka, at sa pagkakaroon ng tiwala sa Diyos na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Alam mo ba na ang pagtingin mo sa Facebook o Instagram at pagkukumpara ng iyong buhay sa iba ay hindi lamang nakasisira sa iyong kalusugan mental, kundi maaari ding maging isang kasalanan na dahan-dahang humihila sa iyo patungo sa impyerno? Oo, tama ang iyong narinig. Ang simpleng gawain na ito na ginagawa natin araw-araw ay maaaring maging sanhi ng ating pagkahulog sa walang hanggang kaparusahan. Sa mundo ngayon na puno ng social media, napakadaling makita ang mga highlight reel ng buhay ng iba. Si Mark na dating kaklase mo ay nagpo-post ng kanyang bagong kotse. Si Anna naman ay nagpapakita ng kanyang bagong bahay sa isang exclusive subdivision. At si Robert, ang dating kaibigan mo noong high school, ay nagpo-post ng kanyang mga luxury vacation sa Maldives kasama ang kanyang magandang asawa. Habang ikaw, nakaupo ka lang sa iyong maliit na apartment, nagbabrowse sa kanilang mga post habang kumakain ng instant noodles dahil iyon lang ang kaya ng budget mo ngayong buwan. Doon nagsisimula ang mapanganib na landas ng pagkainggit at pagkukumpara. Hindi mo namamalayan, pero sa bawat scroll at bawat sana all na iyong binibitawan, unti-unti kang nilalason ng inggit at pagkainggit. Ang inggit ay hindi lamang isang simpleng emosyon. Ito ay isa sa 7 mortal na kasalanan. At alam mo ba kung bakit ito tinawag na mortal? Dahil pinapatay nito ang iyong kaluluwa. Kapag kinukumpara mo ang iyong buhay sa iba, hindi mo lang inaalis ang iyong kasiyahan sa mga biyayang natanggap mo, kundi itinatanggi mo rin ang plano ng Diyos para sa iyo. Bawat tao ay may sariling landas, sariling timeline at sariling mga pagsubok. Ang pagkukumpara ay parang sinasabi mo sa Diyos, hindi sapat ang ibinigay mo sa akin. Gusto ko kung ano ang meron sila. May kwento ako tungkol kay Carlo, isang 35 anyos na lalaki na nagtatrabaho bilang isang middle manager sa isang kumpanya sa Makati. Si Carlo ay may magandang trabaho, may sariling kotse, at nakatira sa isang disenteng kondo.
Pero araw-araw tinitignan niya ang mga post ng kanyang mga kaibigan na CEO na, may malalaking bahay, at nagbabakasyon sa ibang bansa. Sa halip na magpasalamat sa kanyang mga biyaya, si Carlo ay naging mapait at inggit. Hindi niya alam na ang kanyang mga kaibigan ay may sariling mga problema, utang, broken marriages, at depression. Hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. Ang pagkukumpara ay hindi lamang nakakaapekto sa ating relasyon sa Diyos, kundi pati na rin sa ating relasyon sa iba. Kapag lagi tayong nagkukumpara, nagsisimula tayong makita ang ibang tao hindi bilang kapwa nila lang na dapat mahalin, kundi bilang mga karibal na dapat talunin o kainggitan. Ito ay direktang sumasalungat sa utos ng Diyos na mahalin ang ating kapwa. Ang mas mapanganib pa, ang pagkukumpara ay maaaring humantong sa iba pang kasalanan. Mula sa inggit, maaari tayong madulas patungo sa galit, hinanakit, at kahit pagnanakaw o pandaraya para lang makamit ang mga bagay na nakikita natin sa iba. Maraming tao ang nagkakautang ng malaki, nagsisimulang magsinungaling, o kahit nagnanakaw para lang makasabay sa mga nakikita nila sa social media. Naaalala ko si Dave, isang dating kaibigan na sobrang na-obsess sa lifestyle ng kanyang mga kaibigan sa Instagram. Para lang makasabay, nag-apply siya ng multiple credit cards at nag-loan ng malaking halaga para makabili ng designer clothes, makapunta sa mamahaling restaurant, at makapagbakasyon sa ibang bansa. Ngayon, si Dave ay lubog sa utang at nawalan ng trabaho dahil sa depression na dulot ng kanyang financial situation. Ang pagkukumpara ay hindi lamang nakasisira sa ating mental health, kundi sa ating spiritual health din. Ito ay isang silent killer na unti-unting kumukuha ng ating kagalakan, pasasalamat at kapayapaan. Sa bawat pagkakataong iniisip natin, bakit sila meron at ako wala? O bakit mas maganda ang buhay nila kaysa sa akin? Tayo ay sumusuko sa tukso ng pagkukumpara at inggit. Pero may solusyon ba dito? Oo, meron. Ang unang hakbang ay kilalanin na ang pagkukumpara ay isang kasalanan na kailangang labanan. Hindi ito normal lang o bahagi ng pagiging tao. Ito ay isang tukso na kailangang talunin. Pangalawa, limitahan ang iyong exposure sa mga bagay na nagtitrigger ng pagkukumpara. Kung ang social media ay nagiging sanhi ng iyong pagkainggit, baka panahon na para mag-digital detox o i-unfollow ang mga account na nagdudulot sa iyo ng negative feelings. Pangatlo, magsimula ng gratitude practice. Sa halip na ituon ang iyong pansin sa mga bagay na wala ka, maglaan ng oras araw-araw para pasalamatan ang mga bagay na meron ka. Maging ito man ay simpleng bagay tulad ng pagkain sa mesa, bubong sa iyong ulo, o mga taong nagmamahal sa iyo. Pang-apat, alalahanin na ang bawat tao ay may sariling laban. Hindi mo alam ang buong kwento sa likod ng mga ngiti at highlight reel na nakikita mo sa social media. Maraming taong mukhang masaya at successful sa labas ay nagdurusa sa loob. Panglima, mag-focus sa iyong sariling journey. Ang tanging taong dapat mong ikumpara ang sarili mo ay ang dating ikaw. Ang tanging competition mo ay kung paano ka magiging mas mabuting bersyon ng iyong sarili araw-araw. Ang pagkukumpara ay isang nakatagong kasalanan na maaring mag-akit sa iyo patungo sa impyerno. Hindi ito binabanggit madalas sa mga sermon o religious teachings, pero ang epekto nito sa ating kaluluwa ay malaki at mapanganib. Ito ay isang silent killer na unti-unting kumukuha ng ating kagalakan at kapayapaan. Ngunit may pag-asa. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kasalanang ito, paglaban, dito, at pagtuon sa ating sariling paglalakbay, maaari tayong makatakas sa bitag ng pagkukumpara at mamuhay ng buhay na puno ng pasasalamat at tunay na kaligayahan. Hindi madali ang labang ito. Sa bawat araw tayo ay bombardyado ng mga imahe at mensahe na nagsasabi sa atin na hindi tayo sapat, na kailangan natin ng mas marami, na dapat tayong maging katulad ng iba. Pero sa bawat pagkakataong pinipili nating hindi magkumpara, tayo ay nagwawagi laban sa kasalanang ito. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa mga material na bagay o external validation, kundi sa kapayapaan ng isip, kalusugan ng kaluluwa, at pagmamahal na ibinibigay
at natatanggap natin. Alam mo ba na may mga kasalanang nagtatago sa ating pang-araw-araw na buhay? Mga kasalanang hindi natin napapansin, pero unti-unti tayong inaakay patungo sa impyerno? Sa mundong puno ng kaguluhan at tukso, madaling makalimot na ang bawat desisyon natin ay may kahihinatnan sa ating kaluluwa. Ngayon, tatalakayin natin ang ikawalong nakatagong kasalanan na kailanman ay hindi sinasabi ng karamihan, ang pagiging makasarili at kasakiman. Isipin mo ito, isang mayamang negosyante na kumikita ng milyon-milyong piso bawat buwan. May magandang bahay, mamahaling kotse, at lahat ng luho sa buhay. Pero kapag may humihingi ng tulong, agad niyang sinasabi, "Pasensya na, wala akong maitutulong." Habang siya ay nagtatago ng yaman at patuloy na nagpapayaman, hindi niya namamalayan na ang kanyang kaluluwa ay unti-unting namamatay. Ang kasakiman at pagiging makasarili ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito'y maaaring makita sa ating oras, talento, at maging sa ating pagmamahal. Kapag pinili nating itago ang mga biyayang ito para sa ating sarili lamang, tayo ay nagkakasala. Sa Biblia, may kwento tungkol sa isang mayamang lalaki at si Lazaro. Ang mayamang lalaki ay nagpakasasa sa kanyang yaman habang si Lazaro, isang pulubi, ay nagugutom sa labas ng kanyang tahanan. Nang mamatay silang dalawa, si Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham habang ang mayamang lalaki ay nagdusa sa impyerno. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang kasakiman at kawalan ng malasakit sa kapwa. Pero bakit ito nakatagong kasalanan? Dahil sa ating lipunan ngayon, ang kasakiman ay kadalasang itinuturing na katangian ng isang matalinong tao. Mag-ipon ka para sa iyong kinabukasan. Unahin mo ang sarili mo bago ang iba. Kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, sino pa? Ito ang mga katagang lagi nating naririnig. Ngunit hindi ito ang turo ng ating pananampalataya. Si Jesus mismo ay nagsabi, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. At sa isa pang bahagi, kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, sa akin mo ring ginawa. Yung kasakiman ay nagbubulag sa atin sa pangangailangan ng iba. Kapag tayo'y nakatuon lamang sa ating sariling kaginhawahan at kasiyahan, hindi natin nakikita ang mga taong naghihirap sa paligid natin. At kapag patuloy tayong namumuhay sa ganitong paraan, unti-unti tayong nagiging manhid sa kanilang paghihirap. Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong mapagbigay at matulungin ay mas masaya at mas malusog kaysa sa mga taong makasarili? Hindi lamang ito tungkol sa espiritual na kalusugan, kundi pati na rin sa mental at pisikal na kalusugan. Ngunit ang tunay na tanong ay, paano natin malalaman kung tayo ay nagiging makasarili? Una, suriin mo ang iyong sarili. Kapag may nangangailangan ng tulong, ano ang iyong unang reaksyon? Naghahanap ka ba agad ng dahilan para hindi tumulong o hinahanap mo ang paraan kung paano ka makakatulong? Pangalawa, tingnan mo ang iyong mga gastusin. Saan napupunta ang iyong pera? Lahat ba ay para sa iyong sariling kasiyahan o may bahagi ba nito na napupunta sa pagtulong sa iba? Pangatlo, suriin mo ang iyong oras. Gaano karaming oras ang inilalaan mo para sa iyong sarili lamang? At gaano karami ang inilalaan mo para sa pagtulong sa iba? May isang kwento tungkol sa isang bilyonaryo na nang siya'y malapit ng mamatay, ay tinanong kung ano ang kanyang pinakamalaking pagsisisi sa buhay. Ang kanyang sagot, hindi ako nagbigay ng sapat. Kahit na siya'y kilala sa kanyang pagkakaawang gawa at nakapagbigay ng milyon-milyong piso sa mga charity, sa kanyang huling sandali, napagtanto niya na sana'y nagbigay pa siya ng mas marami. Ito ay nagpapakita na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang ating naipon, kundi sa kung gaano karami ang ating naibigay. Ngunit may balanse rin. Hindi ibig sabihin na dapat mong ibigay ang lahat ng mayroon ka hanggang sa wala nang matira para sa iyo. Ang punto ay dapat tayong maging mapagbigay at matulungin sa abot ng ating makakaya. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng kasaganaan ngayon, alalahanin mo na ito'y isang biyaya na dapat ibahagi. Kung ikaw ay biniyayaan ng talento, gamitin mo ito hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng iba. At kung ikaw ay biniyayaan ng oras,
Ilaan mo ang bahagi nito sa pagtulong sa mga nangangailangan. Dahil sa huli, ang mga bagay na ating iiwan sa mundong ito ay hindi ang ating mga ari-arian o kayamanan, kundi ang mga buhay na ating naimpluwensyahan at natulungan. Isipin mo, kapag dumating ang araw ng iyong paghuhukom, ano ang sasabihin mo sa Diyos? Sasabihin mo ba na inuna mo ang iyong sarili at inipon mo ang lahat para sa iyong kasiyahan? O sasabihin mo na ginamit mo ang mga biyayang ibinigay sa iyo para pagpalain ang iba? Ang kasakiman at pagiging makasarili ay maaaring hindi nakikita ng iba, ngunit nakikita ito ng Diyos. At sa huli, ito ay isa sa mga nakatagong kasalanan na maaaring akayin tayo sa impyerno kung hindi natin ito bibigyan ng pansin at pagsisihan. Kaya ngayon, habang may panahon pa, suriin natin ang ating mga puso at tanungin ang ating sarili. Ako ba ay namumuhay para sa aking sarili lamang o namumuhay ako para sa ikabubuti ng iba at para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ang kasalanan ng pagmamataas ay hindi lamang tungkol sa pagiging mayabang o pagpapahalaga sa sarili ng labis. Ito ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa ating naiisip. Sa kulturang ito na laging nagsasabi sa atin na mahalin ang sarili at unahin ang sarili, nagiging madali para sa atin na mahulog sa bitag ng pagmamataas nang hindi natin namamalayan. Ang pagmamataas ay ang ugat ng lahat ng kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit si Lucifer, dating pinakamataas na anghel, ay naging Satanas. Nang sabihin niya sa kanyang puso, "Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Magiging katulad ako ng kataas-taasan." Iyon ang simula ng kanyang pagbagsak. Isipin mo yan, ang pinakamataas na kasalanan ay hindi pagpatay o pangangalunya, kundi ang paglalagay ng sarili sa trono na dapat ay para sa Diyos lamang. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ang pagmamataas ay nagmamaskara bilang pagkakaroon ng mataas na pamantayan. Kapag lagi kang naghahanap ng pagkakamali sa iba, kapag hindi ka makatanggap ng kritisismo, kapag lagi mong iniisip na tama ka, ito ang mga palatandaan. Kapag mas pinapahalagahan mo ang opinyon ng iba kaysa sa katotohanan, kapag hindi ka marunong magpatawad dahil sa tingin mo ay hindi karapat-dapat ang iba sa iyong kapatawaran, ito ang pagmamataas na kumikilos. Marami sa atin ang naniniwala na ang pagmamataas ay hindi naman ganoon kalala. Ngunit isipin mo ito, ang pagmamataas ang dahilan kung bakit hindi tayo humihingi ng tulong kapag kailangan natin ito, kung bakit hindi tayo nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, at kung bakit madalas tayong humatol sa iba ng walang awa. Ito ang dahilan kung bakit maraming relasyon ang nasisisira, kung bakit maraming pamilya ang nagkakawatak-watak, at kung bakit marami sa atin ang nakakaramdam ng matinding kalungkutan kahit na napapaligiran tayo ng mga tao. Sa isang lipunan na nagbibigay diin sa pag-unlad ng sarili, sa personal na tagumpay, at sa pagiging pinakamahusay, madaling mahulog sa bitag ng pagmamataas. Ang social media ay nagpapalakas nito. Bawat post, bawat selfie, bawat achievement na ibinahagi ay maaaring maging paraan upang sabihin, "Tingnan mo ako, mas magaling ako kaysa sa iyo." Hindi natin sinasadyang gawin ito, ngunit ito ang katotohanan ng kulturang ating ginagalawan. Ang pinakamalaking panganib ng pagmamataas ay hindi nito tayo pinapayagang makita ang ating tunay na kalagayan. Hindi tayo nakakapagsisi dahil hindi natin nakikita ang ating mga kasalanan. Hindi tayo nakakahingi ng tawad dahil hindi natin nararamdaman na kailangan natin ito. Hindi tayo nakakapagbago dahil sa tingin natin ay wala tayong kailangang baguhin. Ang pagmamataas ay tulad ng isang pader na humaharang sa atin mula sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil hindi gustong magbigay ng biyaya ng Diyos, kundi dahil hindi natin ito matatanggap kung hindi tayo magpapakumbaba. Tulad ng sinabi sa Biblia, ang Diyos ay kumakalaban sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Maaaring iniisip mo ngayon, hindi naman ako mapagmataas, ngunit tanungin mo ang iyong sarili, gaano kadalas kang umamin na nagkamali ka? Gaano kadali para sa iyo na humingi ng tawad? Gaano ka bukas sa payo at kritisismo mula sa iba? Gaano kadalas mong iniisip na mas mahusay ang iyong paraan kaysa sa paraan ng iba? Ang lunas sa pagmamataas
ay ang tunay na pagpapakumbaba. Hindi ito ang pagpapanggap na mas mababa ka kaysa sa iba, kundi ang pagkilala sa katotohanan na tayo ay mga nilalang na may limitasyon na nangangailangan ng biyaya at awa ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na posisyon na maaari nating kunin dahil ito ang posisyon na nagbubukas sa atin sa walang hanggang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pagnanais na ipagtanggol ang iyong pride, na ipaglaban ang iyong karapatan na maging tama, na parangalan ang iyong sarili sa harap ng iba, huminto ka. Tanungin mo ang iyong sarili, ito ba ay paglilingkod sa Diyos o paglilingkod sa aking ego? Dahil sa huli, ang tanging bagay na mananatili ay ang ginawa natin para sa Diyos, hindi ang ginawa natin para sa ating sarili. Ang pagmamataas ay maaaring akayin tayo sa impyerno. Hindi dahil ito ang pinakamasamang bagay na magagawa natin, kundi dahil ito ang pinakamapanganib na bagay na maaari nating pagdaanan. Ito ang kasalanan na nagbubulag sa atin sa lahat ng iba pang mga kasalanan, at sa gayon, ito ang kasalanan na maaring magpahiwalay sa atin mula sa Diyos magpakailanman. Tandaan, ang pagpapakumbaba ay hindi tungkol sa pagiging mababa ang tingin sa sarili. Ito ay tungkol sa pagiging totoo sa kung sino tayo, mga nilalang na ginawa at minamahal ng Diyos, na nangangailangan ng Kanyang biyaya at awa sa bawat sandali ng ating buhay. Ang impyerno, isang salitang nagdudulot ng takot sa puso ng marami. Ngunit alam mo ba na maraming mga kasalanang ginagawa natin araw-araw na hindi natin namamalayan? Mga kasalanang dahan-dahang humihila sa atin pababa sa landas patungo sa walang hanggang kaparusahan. Mga kasalanang hindi binabanggit ng mga pari, pastor, o kahit ng iyong mga magulang. Hindi lahat ng kasalanan ay kasing linaw ng pagpatay o pagnanakaw. Ang mga pinakamapanganib na kasalanan ay iyong mga nakatagong nasa ating pang-araw-araw na buhay, iyong mga tinatanggap natin bilang normal. Ngayon, bubuksan ko ang iyong mga mata sa 8 nakatagong kasalanan na maaaring humila sa iyo pababa sa impyerno nang hindi mo namamalayan. Ang unang nakatagong kasalanan ay ang pagmamataas. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang lang. Ito ay mas malalim pa. Kapag ikaw ay nagtatrabaho ng mabuti at nagkakaroon ng tagumpay, natural lamang na maramdaman mo ang pagiging proud sa iyong mga nagawa. Ngunit may linya na hindi dapat tawirin. Kapag nagsimula kang isipin na ang iyong tagumpay ay bunga lamang ng iyong sariling kakayahan at hindi mo kinikilala ang papel ng Diyos o ng mga taong tumulong sa iyo, nahuhulog ka na sa kasalanan ng pagmamataas. Isipin mo ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng talino, lakas, at kakayahan para magtagumpay? Sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong makamit ang iyong mga pangarap? Hindi ba't lahat ng ito ay biyaya mula sa itaas? Ang mga lalaking nasa edad 35 pataas ay madalas na nahuhulog sa bitag na ito. Pagkatapos ng ilang taon ng pagtatrabaho, pag-iipon ng kayamanan, at pagkakaroon ng posisyon sa lipunan, madaling makalimot na lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang pagmamataas ay parang lason na unti-unting pumapasok sa iyong sistema hanggang sa hindi mo na makita ang katotohanan. Sa Biblia, mababasa natin kung paano bumagsak si Lucifer dahil sa kanyang pagmamataas. Siya, na dating pinakamataas na anghel, ay naging prinsipe ng kadiliman dahil sa kanyang pagnanais na maging katulad ng Diyos. Ganyan kapanganib ang pagmamataas. Kahit ang isang anghel ay nahulog dahil dito. Ang ikalawang nakatagong kasalanan ay ang inggit. Ito ay hindi lang simpleng pagkainggit kapag nakakita ka ng bagong sasakyan ng iyong kaibigan o ng malaking bahay ng iyong kapitbahay. Ang tunay na inggit ay isang malalim na galit at pagkamuhi sa tagumpay ng iba. Sa mundo ng social media ngayon, napakadaling mahulog sa bitag ng inggit. Scroll ka lang ng scroll sa Facebook o Instagram, nakikita mo ang mga perpektong buhay ng iba. Mga bakasyon sa magagandang lugar, mga bagong gadget, mga masasayang pamilya. At sa bawat scroll, unti-unting tumatago sa iyong puso ang inggit. Ang inggit ay hindi lang nakakasakit sa iyong kaluluwa, ito ay nakakasira rin ng mga relasyon. Ilang beses ka na bang nainggit sa promotion ng iyong kasamahan sa trabaho,
Sa punto na nagsimula kang magkalat ng mga tsismis tungkol sa kanya? Ilang beses ka na bang nainggit sa tagumpay ng iyong kaibigan sa punto na hindi ka na masaya para sa kanya? Ang ikatlong nakatagong kasalanan ay ang katamaran. Hindi ito simpleng pagkatamad na hindi ka bumangon sa kama o hindi mo nilinis ang iyong bahay. Ang katamaran na tinutukoy ko ay ang espiritual na katamaran, ang pagpapabaya sa iyong relasyon sa Diyos. Ilang beses ka na bang nangako sa sarili mo na magbabasa ng Biblia araw-araw, pero lagi mong ipinagpapaliban? Ilang beses ka na bang nagsabing magdadasal ka mamaya, pero nakatulog ka na lang ng hindi nagagawa? Ilang beses ka na bang nagplano na pumunta sa simbahan ngayong linggo, pero pinili mo pa ring matulog ng mahaba? Ang espiritual na katamaran ay isang mapanganib na kasalanan dahil ito ay dahan-dahan. Hindi mo namamalayan na unti-unti ka nang lumalayo sa Diyos hanggang sa isang araw, mapapansin mo na napakalayo na ng iyong narating. Para sa mga lalaking abala sa trabaho at pamilya, madaling gawing dahilan ang kakulangan ng oras para sa espiritual na katamaran. Pero tandaan, kung may oras ka para sa Netflix, para sa Facebook, para sa inuman kasama ang mga kaibigan, sigurado ako na may oras ka rin para sa Diyos. Ang ikaapat na nakatagong kasalanan ay ang pagkamateryalista. Sa mundo ngayon na puno ng mga advertisement at social media, madaling mahulog sa bitag ng pagnanais ng mas marami, mas bago, mas maganda. Ilang beses ka na bang bumili ng bagong cellphone kahit gumagana pa naman ang luma mo dahil lang gusto mong sumabay sa uso? Ilang beses ka na bang gumasta ng malaking halaga para sa branded na damit, hindi dahil kailangan mo ito, kundi dahil gusto mong ipakita sa iba na kaya mo? Ang pagkamateryalista ay nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan, pero kailanman ay hindi nito mapupunan ang espiritual na pangangailangan ng iyong kaluluwa. Sa katunayan, habang mas marami kang material na bagay, mas lumalaki ang iyong pagnanais para sa iba pa. Ito ay isang walang katapusang siklo na humihila sa iyo palayo sa tunay na kahulugan ng buhay. Si Jesus mismo ay nagbabala. Ano ang pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong mundo, ngunit mawawala naman ang kanyang kaluluwa? Malalim na tanong ito na dapat nating pag-isipan. Ang ikalimang nakatagong kasalanan ay ang pagkagalit. Hindi ito ang simpleng pagiging galit kapag may nakabangga sa iyong sasakyan o kapag may nakaaway ka sa trabaho. Ang tinutukoy ko ay ang malalim na galit na pinapanatili mo sa iyong puso. Ang hindi pagpapatawad. Ilang taon mo nang pinapanatili ang galit sa iyong puso para sa taong nakasakit sa iyo noong nakaraan? Ilang beses mo nang inisip na maghiganti sa taong nang api sa iyo? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na hindi mo siya mapapatawad kailanman? Ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at pag-asang mamamatay ang iyong kaaway. Ikaw lang ang nasasaktan nito. Habang pinapanatili mo ang galit sa iyong puso, unti-unti itong kumakain sa iyong kaluluwa, nagdudulot ng kapaitan at pagkamuhi na nakakasira hindi lamang sa iyong relasyon sa iba, kundi pati na rin sa iyong relasyon sa Diyos. Tandaan ang sinabi ni Jesus, kapag nakatayo kayo para manalangin, patawarin ninyo ang sinumang may nagawa sa inyong masama, upang ang inyong amang nasa langit ay patawarin din kayo sa inyong mga kasalanan. Ito ay malinaw na babala. Kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin mapapatawad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan para makatulong tayo sa iba na maiwasan ang mga nakatagong kasalanang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang eye-opening na content tulad nito. Salamat sa panonood.